Lord, my strength and my fortress, and my refuge in the day of affliction. The Gentiles shall come to you from the ends of the earth. Let us pray. Panginoon, dapat kami magpasalamat sa iyo. Dahil ikaw ang Diyos na dakila. Ikaw ang Diyos na humahawak sa aming mga kaaway. At tanging pag-ibig mo lamang ang siyang magpapalakas sa amin. On Christ the solid rock
weary, and I will give you rest. There is no problem to me that cannot solve it. There is no mountain too tall, he cannot move it. There is no storm too dark that cannot calm it. There is no sorrow too deep, he cannot soothe it. If he carried the weight of the world upon his shoulder, I know my brother that he will carry you. If he carried the weight of the world upon his shoulder, I know my sister that he will carry you. If he carried the weight of the world upon his shoulder, I know my brother that he will carry you. If he carried the weight of the world upon his shoulder, I know my sister that he will carry you. He will carry you. He will carry you. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na manatnakila sa lahat, muli po kami nagpapasalamat. Nagpupuri sa umagang ito upang itaas ang pangalan mo, sambahin ka sa iyong pangalan. Salamat Ama sa kabutihan mo sa amin. Salamat sa kaligtasan na binagkaloob mo sa amin upang patuloy kaming makalakad sa presensya mo, Panginoon. Hiningi rin po namin ang kapatawaran, Panginoon, ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sa iyo. Hinihiling po namin na malang Espiritu ng Panginoong Jesus na siya maglinis patuloy sa aming pagkukulang sa iyo, Panginoon. Huwag ito maging para kami manghina, patuloy na tahakin ang pat na gusto mo para sa amin, Panginoon. Panginoon, pinagpapasalamat din po namin ang patuloy na pag-iingat mo sa buong PBC family, sa aming mga miyembro, sa aming mga elders, sa mga deacons, ganun din sa mga volunteer workers, Panginoon, ng Iglesia. Patuloy mo kaming iniingatan, pinapatnubayan in spite of this pandemic na dumarating sa buong kapulungan, Panginoon, sa buong kadaigdigan na magatong kapanahunan. Panginoon, dinadalangan din namin, Panginoon, sa iyo ang iba't ibang burden na dumarating sa aming buhay, especially, Panginoon, yung ito nangyayari sa aming pandemic. Iniling ko patuloy na ang bawat isa ay makipagtulungan sa mga gobyerno, sa patungkol sa iba't ibang health protocols, Panginoon, para masugpo na, Panginoon, at maiwasan ang pagkalat ng pandemya ito. Ganun din, Panginoon, yung mga sickness, Panginoon, ng mga dumarating sa amin, Panginoon. Hiniling ko na ikaw patuloy magbigay ng kalakasan at physical sa amin. At this time, Panginoon, alagaan namin ang pangangatawan, maging masinop at mapili kami sa aming mga pagkain upang ito'y makatulong sa aming immune system, Panginoon, lalo ngayon na kalat ang iba't ibang karamdaman, kundi naman yung kahirapan. Yan talaga na yung patuloy na ikaw magbigay ng comfort at leading, Panginoon, sa bawat isa na dumanas sa ganitong kapamaraanan. Dinadalangan din namin ang pagsalita ng SBCC sa kanilang church anniversary, 20th church anniversary sa August 9. Ang tagapagsalita po ay si Bishop Chito Ramos. Salamat, Ama, sa patugunan sa aming panalangin na despite of this new normal ay pumayag siya na maging tapagsalita ng aming Dr. Church sa Santa Cruz, Laguna.
Ganun din naman, dinadalangin namin patuloy ang plano po ng churches namin ng Santa Cruz, ng Puloong, ng Arenda at Cavite patungkol sa kanilang face-to-face prayer meeting. Gagawin po na ito simultaneously at humihiling po kami ng patnubay sa mga tagapanguna at sa aming mga pastor na mangunguna rito, Panginoon. Ikaw magbigay ng karunungan sa kanila para sa gagawin nilang gawain na ito. Tutuloy nila, masunod po nila ang lahat ng health protocols, Panginoon. Ikaw mag-ingat din sa mga kapatiran namin. Bigyan mo at hawakan ng kanilang kalusugan. Ama, dinadalang din namin patuloy ang aming tagapagsalita sa umagang ito, si Reverend Jimico. Bigyan mo siya ng karunungan, kapangyarihan, nagmumula sa iyo. Gamitin niya ang kanyang topic na when burdens are unbearable. Mapahin nito na maayos, Panginoon, at tulungan mo siya patuloy sa ganitong kapamaraanan. Salamat sa ganitong napapanahong topic para matugunan po ang pangangailangan ng bawat isa. Yung burdens na dumarating sa amin ay maibsan, Panginoon, sa pamamagitan ng salita mo. Gamitin mo siya, Panginoon, patatagin mo siya at ang kapangyarihan at ingatan po kanyang sambahayan. Dinadalan din namin ang buong bansang Pilipinas. Gamitin mo at tulungan ng aming Pangulo. Bigyan mo siya ng karunungan patuloy sa kanyang pagdidesisyon at sa kanyang mga priority projects, Panginoon, para sa ilalago at ikaayos ng bansang Pilipinas. Ganun din ang mga iba't ibang local government units na siya nagpapatupad ng health protocols, Panginoon. Matupad po ito upang maiwasan din ang pagkalat. Samahan mo kami, Panginoon, sa umagang ito. Hinda mo kami sa pakiling salita mo. Ang mga awit ay tulong gabayan mo rin, Panginoon. At ang lahat ng mangunguna ay patnubayan mo. Muli, Panginoon, ito sa hiling namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo. More than 4 months na po tayong naka-quarantine mula nang ipatupad ito ng ating Pangulong Duterte. Ang iba sa atin ay may sarapang nararanasan. Pero iba naman ay hirap na ang pinagdadaanan. Isang pasanin na mabigat ng dalhin. Tingnan po natin ang ating mga kababayan. At tiyak meron dyan mga kapatiran o mga Kristiyano din. Ang LSI or Local Stranded Individuals. Ilang linggong nagtiis sa ulan at araw para lang makasakay at makauwi sa kanilang bayan. Ang jeepney drivers nanlilimos na sa daan, ang dating hari ng daan. Waiting for reliefs. Walang mapagkunan maliban sa bigyan ng pamahalaan. Ang local barangays or lockdown barangays hindi mawalan ng mga may karamdaman at ang medical frontliners sagad na sa pagod. Mga ilan larawan na tunay ng nahihirapan. Ikaw, saan ka ba nahihirapan ngayon? Kapag mabibigat na ang iyong mga alalahanin, kanino mo ito sasabihin? Anong gagawin mo sa mga kabigatang ito? Paano ba ito papasanin ng mga Kristiyano? Sabi ni Merle Miller, everyone has his burden. What counts is how you carry it. Kaya ang pinakamaganda at tanging gawin ng mga Kristiyano ay dalhin ang mga pasanin kay Kristo. Tayo po muna ay manalangin. Aming Ama, dumadaing po kami sa inyo. Marami na po sa amin ang nahihirapan dahil sa kasalukuyang pinagdadaanan. At meron din mga pinanghihinaan ng loob. Tulungan po ninyo kami na maunawaan namin ang inyong salita kahit merong kaguluhan sa aming mga kaisipan. Buksan din po ninyo ang aming mga puso para matanggap ang katotohanan. Sapagkat ito ang magbibigay sa amin ng kapahingahan. Nagsusumamo po kami. Itong aming dalangin, alang-alang sa inyong anak na tumubos sa amin mula sa kasalanan. Amen. Kung ang ating mga kasalanan ay napasa ni Kristo, tiyak kaya din niyang pasanin ang ating mga pasanin. Mas mabigat pa rin ang kasalanan kaysa kabigatan. Bakit po? Sapagkat ang kamatayan ang tanging kabayaran sa kasalanan. Sabi ni Woodrow Kroll,
the world may have many religions, but it has only one Savior. At kanino kamatayan lamang? Kay Jesucristo. Ang kanyang kamatayan ang tanging kabayaran sa kasalanan ng tao. At walang ibang may kakayahan na magligtas maliban sa Panginoong Hesus lamang. The Lord says, "Come to me, give it to me, trust me." And our topic is when our burdens seems unbearable. Kung ang ating mga pasanin ay mababigat ng dalhin. Sabi sa Mateo chapter 11 verse 25 to 30, ito po ay ang salita ng Diyos, ang Tagalog Contemporary Bible. Nang oras din iyon, sinabi ni Jesus, "Pinupuri kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, dahil inilihim mo ang mga katotohanan ito sa mga taong ang akala sa sarili ay marurunong at matatalino. Pero inihayag mo sa mga taong tulad ng bata na kaunti lang ang nalalaman. Oo, Ama, pinupuri kita dahil iyon ang kalooban mo." Pagkatapos sinabi niya sa mga tao, "Ibinigay na sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama. At walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak at ang mga taong nais ng anak na makakilala sa Ama. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin. At bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sundin ninyo ang mga utos ko at matuto kayo sa akin. Dahil mabait ako at mababang loob, makakapagpahinga kayo dahil madaling sundin ang aking mga utos at magaan ang aking ipinapagawa." Sino po ba ang kausap o inaalok dito ng Panginoon? Tingnan po natin muli ang talatang 25 hanggang 27. Ang Diyos Ama ay inilihim ang mga katotohanan tungkol sa Kanya. Kanino po niya inilihim? Sa mga taong akala nila sa sarili ay magagaling o matatalino. At inihayag kanino naman? Sa mga taong katulad ng mga bata na kulang sa kaalaman. Ang mga katulad ng bata ay tunay na walang magagawa, pero pwede silang maniwala. Yun lang ang kanilang magagawa, ang maniwala. Sa taong katulad ng isang bata, inihahayag ito ng Diyos dahil tiwala at hindi gawa ang nais niya. Hindi kailangan ng Lord ang gawa dito, dahil siya lamang po ang gagawa. Ang gusto niya, maniwala at wala na, period. Kaligtasan po ng kaluluwa ang aking sinasabi. At diyan nahihirapan ang mga magagaling at matatalino, sapagkat sa kanilang kilos nakikita ang kanilang kakayahan at katalinuhan, pero sa Panginoon, ibang klase, di po ba? Basahin ko lang Efeso 2:8-9. Dahil sa kagandaang loob ng Diyos, ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong magawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. At yan ang gusto ng Panginoong Hesus, ang maniwala at magtiwala sa Kanya para sa kaligtasan. Sa totoo, yan po ang kalooban ng Diyos Ama. Wala namang nakakakilala sa Ama kundi anak, at wala rin nakakakilala sa anak kundi ang Ama. At meron pa, ang mga taong nais ng anak makakilala sa Ama. Pansin niyo po ito. Ibig sabihin, hindi mo rin makikilala ang Ama maliban naisin ng anak. Ngayon, maliwanag na po sa inyo kung sino ang inaalok ng Panginoong Hesus ng kapahingahan. Silang mga may kaugnayan o nakakakilala sa Diyos. Hindi po dahil kasama natin ang Diyos ay wala na tayong pasanin. Meron pa rin po. Itong paksa natin ang magpapatunay na meron ng kabigatan ang buhay nating mga Kristiyano. Kaya, ano ang mga kailangan natin gawin kung mabibigat na ang ating mga pasanin? Ito pong una, lumapit sa Panginoon sa talatang 28.
Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Lumapit po tayo sa Panginoon at huwag na huwag tayong lumayo sa Panginoon. Dahil diyan, tayo mapapahamak. Sino ba ang pinapalapit ng Lord? Lahat ng nahihirapan at nabibigatan sa kanilang pasanin. Kung sa palagay mo, hindi ka naman nahihirapan o nabibigatan, pues, hindi ikaw ang inaanyayahan ng Panginoon na lumapit. Bakit sa Lord dapat lumapit? Sabi sa talatang 27, ibinigay na sa Kanya ng Ama ang lahat ng bagay. Akala natin, sa dulo pa ng kabanata ng Book of Matthew, ibinigay sa Lord Jesus ang lahat ng kapamalaan sa langit at sa lupa. Hayaan niyo pong basahin ko itong Matthew 28, verse 18. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Ibinigay na po sa Panginoon. Hindi lang sa chapter 28, sa chapter 11, nasa Kanya na ang lahat ng bagay. Minsan, kaya pala tayo nabibigatan kasi meron tayong ayaw pang bitawan. Let God do the heavy lifting. Give your burdens to Him. May kasabihan. Kung sino ang may kailangan, siya ang lumapit. Sa pagkakataong ito, makinig po kayong mabuti. Hindi lalapit ang Lord sa iyo dahil wala siyang kailangan sa iyo. Ikaw na merong kailangan sa Kanya ang dapat lumapit. Ano pong kailangan natin? Kapahingahan. Bakit? Dahil nahihirapan na tayo at nabibigatan sa mga pasanin natin. Kung gusto mong lumapit kay Kristo, huwag kang kumapit sa mundo. Ulitin ko po, kung gusto mong lumapit kay Kristo, huwag kang kumapit sa mundo. May nabasa po ako. Huwag kang humanga sa isang artista na hindi ka naman kilala, kundi kay Kristo na namatay para sa iyo. Ang problema kasi, ang daming hinihimatay at meron talagang nagpapakamatay dahil sa artista. Pero yung namatay para sa ating kasalanan, ang Panginoong Sus, at nagbibigay ng kaligtasan, binabaliwala lang. Ano ba ang resulta kapag tayo'y lumapit sa Panginoon? Bibigyan po tayo ng kapahingahan. Ito po ang resulta. Kaya anong unang dapat natin gawin? Lumapit kay Kristo. Ang pangalawa, sundin ninyo ang mga utos ko. Makapagpapahinga kayo. Dahil madaling sundin ang aking mga utos at magaan ang aking mga ipinapagawa. Nakakalungkot lang po. Dahil madalas at di minsan ito nangyayari. Kahit may mga nakapost na Bible verse, marami sa mga Kristiyano kapag nag-FB, puro lang scan. At itong Bible verse ay dinadaanan. Yung iba naman, puro lang sin. Tinitignan, pero walang pakialam. Ni-reaction, wala rin. Buti pa yung post sa Face Up. Ang daming reactions and comments. Lalaki na, bakit gusto pang maging babae ang itsura? Baka naman, ewan ko, sana po, tayo ay seeker. People who are really serious looking for the truth. Kahit makita na meron pang more to read, ay kanyang kiniklik upang mabuksan at mapagbulayan. Sabi nga ni Billy Graham, wherever the Word of God is hidden or ignored, there will be certain distraction. Hindi po ito pananakot, kundi babala. Pakinggan niyo po ito. Tiyak na kapahamakan, siguradong kasiraan kapag ang banal na kasulatan nilalampasan.
Alam ba ninyo ang asinto Christian? Yung sabi niya, Christian siya, pero walang bakas at hindi halata sa lifestyle niya. Marami na akong narinig na ganito ang sabi, ang hirap naman kasi basahin ng Bible, ang kapal pa. Ang nakalulungkot nito, ang ilan dyan sa nagsabi ay kapatid po natin. Talaga bang mahirap basahin ang Bible? Totoo ba ang sinasabi ng mga asinto Christian na ito? Tingnan po natin ang sabi mismo ng Panginoong Hesus sa talatang 29 and 30. Sundin ninyo ang mga utos ko at makapagpapahinga kayo. Dahil madaling sundin ang aking mga utos at magaan ang aking mga ipinapagawa. Hindi po pwede magsinungaling ang Panginoon para sa kasiraan ng kanyang katangian. Totoo po itong sinabi niya. Sabi ni John MacArthur, I don't live in this world to give my opinion. I am here to represent the Word of God. This is still the final authority. Opinion don't matter. Bakit kayang lumakad sa salita ng Panginoon? Una, madaling sundin. Sabi nga rito sa ang Biblia ng unang 1, chapter 5, verse 3, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, nang ating tuparin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi pabigat. Ay sa talata, paano may papakita na may pag-ibig sa Diyos? Ang tuparin ang kanyang mga utos. Mahirap ba o totoong pabigat itong mga utos? Hindi po pabigat itong mga utos. Maliwanag sa unang 1, chapter 5, verse 3. Ano ang isa sa kanyang utos? Basahin ang Bible. Sinasabi sa Joshua chapter 1, verse 8 and Psalm 119. At marami pa pong mga talata. Alam mo ba, kaya ka nabubulol kasi hindi ka nagbabasa ng Bible? Magbasa ka ng Bible, hindi ka na mabubulol. Sa simula, basahin mo lang. Pero pag ginanahan ka na at interesado pa, huwag mo lang basahin, kundi aralin mo na rin. Ngayon, sa bawat natutunan mo, at para magkaroon ng katuparan, kailangan mo itong gawin. Para maranasan mo naman ang kapangyarihan nito. Bag lang yan. B-A-G. Ibig sabihin, basahin, aralin, gawin. Ulitin ko po, basahin, aralin, gawin. Pansin niyo po itong larawan ng bagong kasal. Baliktad. Babae ang nagbuhat sa lalaki. Bakit kaya? Dahil walang mahirap sa umiibig ng ganap. Kung mahal mo ang Diyos, madali lang para sa iyo ito ang magbasa, mag-aral, at magsagawa ng kanyang salita. Hindi lang po ito madaling sundin, pati ang pangalawa, magaan dalhin. Sabi sa NASB, Psalm 1 verse 2, but his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. Parang kanin. Araw-araw kinakain, pero di nagsasawa. Ang salita ng Diyos, hindi po ito mahirap dalhin, basta handa mo itong mahalin. Ulitin ko po, ang salita ng Diyos, hindi po ito mahirap dalhin, basta handa mo itong mahalin. Ang laging kumakain, hindi basta gugutumin. Kung panay subo mo ng salita ng Diyos, kahit maikli lang ang iyong marinig na mensahe, hindi ka pa rin manginginig sa gutom. Kung ito lang 4 na oras na lumipas
ay kumain ka ng salita ng Diyos. Pagkagising mo, nagbasa ka o habang nagkakape at marami kang kinain o binasa, hindi ka nga mabibitin dahil busog ka pa rin. Life is peaceful when you rest on the promises of God's Word. Totoong may kahirapan, pero meron namang kapayapaan. Kaya dapat nag-i-enjoy po tayo lumakad sa salita ng Panginoon. Ito po ang pangalawa. Ano pong una? Lumapit sa Panginoon. At ito ang pangatlo. Lumago sa piling ng Panginoon, talatang 20. Matuto kayo sa akin dahil mabait ako at mababang loob, makakapagpahinga kayo. Alam niyo po ba, iba pa rin yung may kasama kaysa nag-iisa. Mas kaya basta may kasama. Napansin po ba ninyo? Kaya ka lumapit sa Panginoon ay para makaranas ka ng kapahingahan dahil sa pagod. Tama po ba? Pero ano ang sabi ng Panginoon? Pasanin ninyo ang aking pamato at matuto kayo sa akin. Ayon po sa Mabuting Balita, Biblia. Ano ang nangyari? Papapasanin sa iyo ng Panginoon ng pamato? Sandali. Bago ka magreklamo, pakinggan mo ito. Hindi mo ito pamato, kundi sa Panginoon. Kaya ang sabi ng Lord, aking pamato. Sabi ng German proverb, God giveth the shoulder according to the burden. Pansin niyo itong picture ng yoke. Napansin niyo, dalawahan, kasi hindi ka iiwan ng Panginoon. Kaya nga magaan ito. At hindi lang yun, maamo pa ang Panginoon at mababa ang loob. Hindi siya malupit at lalong hindi siya masungit. Mukha lang mahirap, pero masarap kasi may kasama tayo or meron tayong katuwang. Kaya pala sinabi itong madaling dalhin. Nakuha po ba ninyo? Naintindihan po ba ninyo? Kaya ka lang naman nahihirapan kasi hindi mo pala naiintindihan. Ulitin ko, kaya ka lang pala nahihirapan kasi hindi mo pala naiintindihan. Gets nyo ba? Comments ng gets ang mga nakagets. It's not the heavy load that breaks you. It's the way you carry it. Sabi ni Lina Horn, it's not the heavy load that breaks you. It's the way you carry it. Hanggat hindi mo ito matututunan, lalo ka lang mahihirapan. Ask not for a lighter burden, but a broader shoulder. Sabi ng isang anonymous. Going to church every Sunday doesn't make you a good Christian. It's what you do after the church that defines the real you. Kaya huwag matakot ang mga estudyante kapag may exam dahil diyan malalaman kung sino ang may natututunan. To be an active listener, napansin niyo ba itong last time sa atin naki-online si Dr. Karan at panay comment niya to prove that he was active listening to the message. Nasusundan niya ang mensahe. Sana kayo rin. Sa mga may pinagdadaanan o may kabigatan, narito po ang alok ng Panginoon sa inyo. Isang kapahingahan. Kaya bilang aplikasyon, lumapit tayo sa Panginoon, tayong nahihirapan at nabibigatan na sa mga pasalin at bibigyan niya tayo ng kapahingahan. Makapagpapahinga po tayo
kapag lumakad din tayo sa kanyang salita upang maunawaan natin itong nangyayari sa atin at lumago tayo sa piling ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po, Ama. Ibinigay mo sa amin ang Panginoong Sus hindi lang para sa aming kaligtasan, kundi pati na rin sa aming kapahingahan. Kinikilala po namin ang inyong malasakit sa amin. Tanggapin po ninyo, Ama, ang aming taos-pusong panalangin ng may pagpapasalamat dahil sa inyong anak, ang Panginoong Sus na nagbigay sa amin ng kapahingahan. Amen. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Magandang umaga po. Life is not at all that bad, my friend. If you believe in yourself, if you believe there's someone who walks through life with you, you'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Lift up your hands to God, and He'll show you the way. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. When you feel the world is tumbling down on you, and you have no one that you can hold on to, just face the rising sun, and you'll see hope, and there's no need to run. Lift up your hands to God, and He'll make you feel alright. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light.
come to me, and I will give you rest. Tayo po ay manalangin. O Diyos, minsan pa kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa inyong kadakilaan at katapatan po sa amin sa araw na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa mensahe ng kapahingahan na inyo pong binibigay at ino-offer, Panginoon, sa inyong mga anak. Yes, Lord, may mga problema po kami minsan nararanasan, kabigatan at kahirapan. Subalit, tinuturuan niyo naman po kami na lumapit po sa inyo. Mag-aral po kami sa inyong salita. Lumakad at maging malago sa buhay pananampalataya. Maraming salamat, Panginoon, na meron po kaming Diyos na malalapitan. Meron po kaming Diyos na magtuturo po sa amin upang kami po ay lumago at mamuhay ayon po sa inyong prinsipyo. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito at nais po namin kayong papurihan, pasalamatan, dakilain ang inyong pangalan. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang di kayo magkasala at makaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalulahatian, sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristong Panginoon natin, sa Kanyang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan, mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen.